Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our fourth and final reading for today. Our bonus reading po natin ngayong araw na to ay gagamit po tayo ng bagong cards, no? As promise sa inyo, no? And we will look po kung ito pong fourth reading ay also a continuation from our first, second, and third reading. So, pili na po tayo ng 10 muna, no? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabi muna po natin ang 10 cards. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, ipatong po natin ang second card. 10 cards, so 20 cards na po to. And pili pa po tayo ng isang 10 cards, no, for the third set na ating pipiliin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Itabi muna po natin ang ating mga cards na hindi po natin napili. Okay. Bakit ako may nararamdamang matinding lungkot ngayon, ano? Sa habang ginagalaw ko to, ako po ay may nararamdamang energy ng matinding kalungkutan. Sobrang pong lungkot ang nararamdaman ko ngayon at hindi ko po maipaliwanag, no? Habang ako po ay ginagawa ko to, parang may matinding sobra po, no? Yung lungkot ko na nararamdaman sa mga oras na to. As a matter of fact, may taong nag-iisip sa inyo sa mga oras na ito, no? Nagsimula talaga nitong mga huling panahon, itong mga huling araw, ikaw po talaga ay naiisip nitong taong to at ito po ay nagre-reflect, no? Hindi niya po maintindihan yung sarili niya na ang pakiramdam niya po hindi ka na niya kinailangan, o yung mga huling parte ng relationship niyo, parang hindi ka na po niya kailangan, no? Parang nagkaroon na po siya o gusto na po niya ng buhay na malayo sa iyo, no? Hindi niya po maintindihan ngayon kung bakit all of a sudden bigla ka raw po niyang pumapasok sa isipan niya at bigla ka pong nagsusumiksik sa kanyang isipan, ano? May pagbabago po, Wheel of Fortune, may iibang umikot po ang mundo nyo, no? Kung ikaw po ang palaisip sa taong ito, kung ikaw po yung tipo ng hindi nakakatulog, isip ng isip sa taong to, iba po yung nangyayari, na baliktad po, no? Baliktad po yung pangyayari at sa nakikita ko po, siya na po ang nag-iisip sa'yo sa ngayon, ano? Kahit pa po sabihin mo na akala mo masaya na to because may third party po siya, hindi po yan totoo, no? Hindi ka po nawawala sa isipan ng taong ito at sa totoo lang po ay masaya po siyang naiisip ka, nagtataka din po siya sa sarili niya, and there will come a time, I guarantee you, sa ganitong energy na nababibes ko, nakukuha ko, at sa inyong card reading, hahabol po ito sa iyo. There will come a time na kung kailan ikaw ay nagkaroon na ng new beginning sa buhay mo, no? Kung kailan close mo na yung chapter nyo, no? Kung kailan ready ka na to face your new world again, your new self again, yung bagong mundo mo po, no? Tsaka po niya marirealize na parang hindi siya papayag na mag-close ang chapter ng libro nyo.
hahabol at hahabol po sa ito sa huli, no? Pag ikaw po talaga, sinasabi sa'yo, ay nagdesisyon na talaga na ayaw mo na sa taong ito, there will come a time talaga. Maiko-close mo na pala yung chapter nyong dalawa, no? Hindi po ito makakapayag, and as a matter of fact, hindi po ito basta-basta lang, hindi niya po tatanggapin na ganun lang, no? Ang taong ito ngayon ay akala niya po kasi ay lagi kang nandyan sa kanya pagka na-realize niyang gusto niyang bumalik. Kaya hanggang ngayon ay parang wala po siyang ginagawa, the hangman, no? Lack of initiative. Wala po siyang ginagawa kasi pakiramdam niya anytime na gustuhin niya lang bumalik sa'yo ay pwedeng-pwede, no? Na anytime po na siya ang gustong umalis sa'yo, no? Ay okay lang po sa kanya, kasi babalikan ka naman niya at nandiyan ka lang po, no? Pero ngayon po, siya po ay naninibago at siya po ay nahihirapan, no? At talagang ngayon, kahit wala po itong ginagawang any initiative, ay mararamdaman niya po yung iyong mararamdaman niya po yung pagkabagabag talaga at aligaga, no? Natuksodang puto talaga daw siya. Sabi niya, trinay lang naman niya kasi parang masarap yung feeling na may bago, masarap yung feeling na may bagong buhay, may bagong pagkakaabalahan, para siyang nabuhay ulit. Pero kapalit niyan po ay namatay din po ang kasiyahan na yan, namatay din po yung ganong feeling, no? Nawala din po yung spark, at sa huli, ikaw pa rin po ang kanyang hinahanap-hanap. Ngayon po ay panay ang pagbagsak, oh my God, the tower, no? January 1, no? Sa last reading natin today, no? Talagang lumabas na naman po itong the tower, no? Meaning, sa lahat po ng kanyang dinadala, at mas marami pa po siyang pagsubok na dadalhin. Ayan, no? Talagang hindi po ito makakapayag na talagang mawawala po ito ng ganun-ganun lang ang relasyon nyo sa kanya, or ikaw, no, personally, kasi kahit wala po kayong relasyon ito, ang akala niya po ay meron pa din, no, na ikaw ay pag-aari pa rin niya, no? Kaya lahat po ng pagbagsak sa kanya ng tadhana ay darating po yan sa kanya. Lahat ng pagguho, lahat po ay mararanasan niya po, no? There is this emotion, no? Mixed emotion po siya sa mga oras na to, no? Kahit po kagabi o nung mga nakaraan, ano, talagang isip po ng isip sa ito. Kaya nga po sa live ko kanina, ang dami po nagsabi na may mga tumawag sa mga kaibigan nila, kamag-anak nila na kinakamusta po ang mga whereabouts nila o kinakamusta po sila, no? The Sun is in reverse is all about depression, ano? May depression po siya ngayon, may depression po siyang nararamdaman, at hindi niya po talaga kakaila na talagang napakasaklap po ng kanyang nararanasan sa ngayon. Very disorganized ang kanyang buhay sa ngayon, at hindi niya po alam kung paano niya po ito itatama o itutuwid, no? Dahil talaga pong hirap na siya. There is this financial struggle sa kanya, no? Hindi naman po siya sobrang wala nang makain, pero talagang may financial loss po sa taong ito. Wala rin po siyang motivation ngayon, no? No motivation, lack of passion. Parang nabubwisit po siya sa anuman po ang nangyayari sa buhay niya ngayon. And hindi niya po matanggap na hindi po siya masaya, no? Tong holiday na to, tong okasyon na to. Dahil daw pilit ka raw nagsusumiksik sa kanyang isipan, at talagang ay isip niya na bakit parang dead ma ka na sa kanya. Parang hindi niya nararamdaman na ini-stalk mo siya, no? Parang kahit for some of you nag-i-stalk, pakiramdam niya po ay hindi na kayo, wala na kayong pakialam sa kanya. There is this indecisiveness, no? Hindi po siya makapag-desisyon, wala po siyang desisyon sa sarili niya na ginagawa as of the moment. Isip lang po to ng isip. At sabi ko nga po sa inyo, pag kayo po nalaman niya po na ayaw niyo na sa kanya, ay sinasabi ko po sa inyo na talagang hindi niya po matatanggap, no? Alam niya pong nasaktan niya kayo ng sobra, kaya hindi po siya makabalik sa takot na i-deny mo lang siya o i-reject mo siya, no? Leaving behind,
gusto niya pong iwanan ng lahat ng masasakit na nangyari po sa kanya, no? Talagang hindi niya po kinakaya ito at talagang gusto niya na pong magpahinga lang muna ang kanyang isipan dahil alam niya po na kung ano po ang nangyayari sa kanya, siya po ngayon ang gumawa nito sa sarili niya at siya po ang nag-trap sa sarili niya at naging nagbiktima sa sarili niya, no? Na-anxiety po siya, no? Na-anxiety siya, natotrauma siya because lahat po ngayon ay parang palpak po sa buhay niya. Parang lahat po, even yung mga nag-impluwensya po sa kanya, ngayon po ay parang nagkakagulo sila at talagang ito po ay hindi niya maintindihan bakit parang nagba-backfire po sa kanya lahat, ano? At ang masakit pa dito, parang hindi ka na po niya maramdaman, ano? Hindi ka na po niya maramdaman at talagang nasasaktan po siya. Wala pong kasupo-suporta na yung mga taong nag-impluwensya sa kanya, no? So kung may problema po siya, iniiwanan lang po siya sa ere ng mga ito. Hindi po katulad nung araw na ikaw po ay all-out support sa taong ito. Panay po siya conflict sa buhay niya ngayon, maybe conflict sa inyong karibal or conflict sa mga nanira sa inyo na akala niya po kakampi niya. Ngayon po sila po yung nagtataluhan, sila po yung nag-aaway, sila po yung may conflict at sila po yung nagkakagulo. No, burnout ang taong ito. Sa totoo lang po, overstress po siya at hindi niya na po alam kung ano daw po ang mga susunod na magiging kaganapan sa buhay niya. Naiisip niya po yung connection nyo na kung gaano kayo kasaya nung araw, gaano mo siya minahal, pinagmalasakitan, pero lahat po yan ay tinapon niya lang ng ganun-ganun lang, no? Just like that, tinapon niya lang po ang inyong samahan, kaya ngayon po ay ina-isolate niya po ang sarili niya sa mga taong nag-impluwensya o nanira sa inyo, sa kanya, no? Disconnected po siya. O, yan, ina-isolate niya na, disconnected pa siya, no? Disconnected pa siya sa sa mga taong ito. At ngayon po talaga ay wala po itong ginagawa kung hindi mag-isip sa'yo. Nakakaawa din naman po, no? Sa totoo lang, ay, ayan. May self-pity po siyang nararamdaman. Naaawa po siya sa kanyang sarili. Inaano niya po yung pagkawala niya sa'yo. At talaga pong hindi niya po alam kung ano ang kanyang gagawin. Talaga pong nakakaramdam po siya ng panghihinayang sa ngayon. Ano? This is talaga ang ganda po ng first, second, third, and fourth reading. Talagang lahat sila ay aligned sa isa't isa. No? Ayan, leaving behind, walking away, hindi niya po inakala talaga at talaga pong nalungkot siya. No, nalungkot po talaga siya na siya ay umalis sa buhay mo at sa relasyon niyo, no? There will come a time po na pag nakikita nitong may iba ka talaga, talagang hindi po ito, masasaktan po talaga ito, no? Sinasabi ko sa iyo, masasaktan ito lalo na kung nakakita ka talaga ng tao na higit sa kanya at taong minamahal ka at mamahalin ka ng higit pa sa binigay nito at nakikita niyang masaya ka, hindi po siya papayag na isara mo ang libro nyo at magsimula ka ng panibagong chapter sa buhay mo sa ibang tao. Hahabol at hahabol ito, magpapapansin po talaga ito. Siya po ang sumira sa inyo, broken family, broken relationship, broken pride, shattered dreams, lahat po, no? Talagang inapakan kasi ng taong ito para talaga ang iyong pagkatao, ang iyong puso, no? Talagang sinaksak niya ng sinaksak. Ngayon gusto niya pong pumunta kung nasaan ka, gusto niya pong lumayo din, no? Sa mga taong nagbigay sa kanya ng maling desisyon, pero parang sa nakikita ko po ay talagang iniisip niya baka huli na daw po ang lahat, no? Magkakaroon ka po, mag-e-end po ang phase sa buhay mo ng, naku, may end of phase the world, no? End of phase, meaning patatapos po ang sakit na nararamdaman mo, makaka-adjust ka po sa buhay mo, magbabaliktad po talaga ang mundo nyo, no? Ay, nako, Diyos ko Lord. Ayan, no? There will come a time, hahabol po talaga to sa iyo at talagang hindi ka po talaga poverty din, ano? Talagang maghihirap po ito ng kalooban at lahat-lahat na at hindi ka po talaga mawawala sa isipan niya. That is for your last card. 4, 6, 10. Okay. Yan po ang
fourth and last bonus reading for today. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong feelings. Okay? Ay, nako. Okay. For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my official and only legit FB account. Ayan. No, maraming salamat po sa inyong lahat. And nilabas ko din po ang fake account ng Lady Elena kung saan pwede nyo pong i-report ang messenger na yan dahil yan po ay patuloy na nang-hack ng tao, no, ng mga subscribers natin. Kinukuha na po nila ng dollars, payment is through PayPal. Yung pala, after nun, ibablock. Kapag tapos pong makuha lahat ng details nyo, may ipapasok po siya na link, ipapasa sa inyo na pag binuksan nyo yun, akala nyo makikita nyo ako o makakausap nyo ako, yung pala po ay nahack na po ang lahat-lahat sa inyo. Kaya mag-iingat po kayong mabuti. Okay? At wag nyo pong pipindutin kahit na anong link at pakireport din po yan sa ating FB and Messenger natin, no? Pakireport po yan. At sa aking po mga ever loyal, solid, and faithful Lady Elena family, maraming po salamat sa inyo. Ang lagi ko po, and thank you din po pala ha for not skipping ads. Tulong nyo na po yan sa ating advocacy, no? Sa ating mga elderly, street elderlies. Maraming salamat po sa inyong lahat. And lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time, no? Do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself, enjoy your life, be grateful, at lagi po tayong maging grateful dahil hanggang tayo ay may buhay, malakas, ay mababago po natin lahat ng mga maling ginagawa natin sa buhay natin, ano? And also to love yourself more each day because self-love is still the best love of all, no? Bonus po yun kung may magmahal sa atin ng higit pa sa ating mga sarili, pero tandaan nyo po na tayo ang may obligasyon mahalin unang-una ang ating mga sarili. And you also have to know and realize that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik bukas for another set of reading for our first reading of the day. For the meantime, still enjoy your family time at mahal na mahal ko po kayong lahat. God bless you all and good night po. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account
na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahack po lahat-lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat po, lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.